Let's read from the book of Mark, chapter 6. We will begin reading in verse 30. And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while, for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place by ship privately, and the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy 200 pennyworth of bread, and give them to eat? He said unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say, 5 and 2 fishes. And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. And they sat down in ranks by hundreds and by fifties. And when he had taken the 5 loaves and 2 fishes, he looked up to heaven and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. And they did all eat, and were filled. So mga kapatid, ang atin pong Panginoon ay alam natin na meron tayong pelikula na ang tawag ay The Passion of Christ. Sino ba nakapanood na nun? The Passion of Christ. Tapos, meron din tayong aklat na Ang Mahal na Pasyon. Sino na nakabasa ng Ang Mahal na Pasyon? Siguro, Sister Merlina, nabasa mo na yan? Nagpapasyon ka ba dati? Ha? Dati, no? Ako din. Binabasa ko din yun at kinakanta pa namin yun. No? So, Mahal na Pasyon. These things talk about the sacrifice of Christ. His suffering and His death na ginawa ng Panginoon para sa atin. Pero, merong isang aspeto ng Panginoon na yung nangungusap tungkol sa kanyang pakiramdam. Na kapag nakakakita siya ng nagugutom, walang masuungan, may sakit, ay meron siyang compassion. So, alam natin yung passion. Pero, na-explore na ba natin ang kanyang compassion? At tayo ba bilang mga tagasunod ng Panginoon, ay merong compassion? Meron ba tayong empathy? Nararamdaman natin yung suffering ng iba? O kanya-kanya na lang tayo? Pag may sakit, may nagugutom, natural lang unahin natin yung ating sariling sakit at saka sarili nating gutom, sarili nating comfort. Pero ang Panginoon, the Bible says, He was not like the king na nakatingin sa atin at walang pakialam kung ano ang nararamdaman natin. Ang sabi ng Hebrews 4:15, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities,
but was in all points tempted, tried, like as we are, yet without sin. Ating pong Panginoon, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, naramdaman din niya yan. Kalungkutan, provocation, tukso, tinukso rin siya, pero hindi siya natukso at hindi siya nagkasala. Gutom, naranasan na ng Panginoon ng magutom. Ay, iba sa atin ngayon, gutom na. 11:30 na. At sinasabi niyang sikmura natin, Pastor, bilisan mo, gutom na kami. At yung iba naman ay nagkakaroon ng pakiramdam na gusto rin nila ng comfortable life. Ay ang Panginoon, meron din kanyang pakiramdam. Kaya meron siyang prayer time na mag-isa lang siya. Wala siyang kasama, wala siyang kausap na tao. Panginoong Ama ang kausap niya. So that was his comfort zone. That was his comfort time. Yan ang me time ng Panginoon. At sa teksto natin, mga kapatid, makita natin, una, number 1, compassion ng ating Panginoon was exercised for His servants. Yung mga directly na ministry ng Panginoon, under niya, ng ministry niya, ay meron siyang kahabagan sa kanila. Ano nangyari sa Mark 6:30? The apostles gathered themselves together unto Jesus. Sila ay bumalik after a work. Trabaho sila, preaching, going around, healing the sick, casting out devils. Paikot-ikot sila. Nung natapos na yan, napagod na sila, balik sila sa Panginoon. They gathered themselves together unto Jesus. Tapos, yan na yung, kumbaga, kagaya ng ginagawa natin pagkatapos ng soul winning time, usapan, kwentuhan. So the apostles told him, the Lord Jesus Christ, all things, both what they had done. Reporting na sila. Alam mo, Panginoon, ang mga espiritu lumalayas pag inutusan namin. Ay, masabi ko nga sa inyo, yung isang pilay, sinabi ko lang, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Abay, tumalon. So, excited. Diba? Excited yung ganun. Exciting. Na kapag hinipo mo, tatalon yung... Pag hinipo mo, yung bulag, biglang makakakita. Pag hinipo mo, yung pipe, biglang nagsasalita. Pag sinabi mong layas, ikaw ay unclean spirit, lumayas ka ngayon din, lalayas. So, di ba, exciting yan kung merong tayong power na ganyan. Sino ba may power na ganyan dito? Ako walang ganyan. At wala akong iniisip na merong ganyan sa atin. Ba't wala? Bakit yung mga Pentecostal meron? Hindi natin sinasabing lahat sila nanloloko o lahat sila inaalihan ng demonyo. Sinasabi lang natin, ang sign gifts ng mga apostol, panahon ng Panginoong Hesus, at yun ay natapos na. Dahil yun ay patunay na sila'y galing sa Diyos. Ako, anong katunayan kung galing ako sa Diyos? Amen. Salita ng Diyos. Anong patunay na ang sinasabi ko sa inyo katotohanan? Galing dito. Tatanggapin niyo yan, at pag tinanggap niyo at kayo ay tumango, amen. Ibig sabihin, yung banal na espiritu nangungusap sa puso mo. So, hindi mo kailangan na
Sino rito ang merong cancer? Tayo kayo, lapit. In the name of Jesus, be healed! Tapos tutumba. Tapos sasabihin niya, wala na akong cancer. Ayun. Hindi natin na kailangan yon. Noong unang panahon ng Panginoon, binigyan sila ng kapangyarihan na sa kamay nila mismo. No? Tayo pwede pa rin, pero panalangin. Sasabihin, Panginoon, pagalingin mo po si Sister Gina sa kanyang acid reflux. Magaling ka na ba, sis? Hindi pa rin. O, kita mo. Mamaya, hihipuin ko yung acid mo. Tingnan natin. Pero hindi yun no? Pag-pray natin patuloy yung mga may sakit. At ang Panginoon ang mahahabag at kikilos. Pero during that time na panahon ng mga apostles, hindi ka magdadalawang salita. Hindi sila nagdadalawang salita. Oras na inutusan nila, at that moment, at point of contact, gumagaling ang tao. So, yan yung kinikwento nila sa Panginoon, at kinikwento rin nila ano yung tinuro nila. Kasi, hindi lang naman tayo hospital, or ang church ay hindi healing center. Doctrinal center tayo. Yun ang hindi nawawala sa atin. Bilang isang church, maaring wala na yung sign gifts, pero meron pa ring doctrinal gifts. Yun ang hindi mawawala. The doctrine of Christ. Kaya nung pagod sila, nahalata ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, come ye yourselves apart into a desert place. Tara, punta tayo sa isang lugar na tayo-tayo lang. Doon sa ilang. No? And, bakit? Rest a while. Pahinga tayo. Pahinga kayo. Ang Panginoon ay mayroong compassion sa mga manggagawa na kanyang ginagamit. Although ang Panginoon ay pwede tayong bigyan ng dagdag na lakas. 'Di ba? Yung pagod ka na, tapos makakaramdam ka ng new energy na parang hindi ka na napapagod. Kaya ng Panginoon yan. No? Kaya ng Panginoon na kahit may sakit ka, ang sakit ang katawan mo, makakatayo ka. Kahit na ikaw ay may dinaramdam, hirap na hirap ka, makaka-attend ka pa rin. Siguro yung iba sa atin dito, merong dinaramdam. Pero, in the name of the Lord, umattend ka pa rin. God bless you, brother, sister. No? Yung iba, may mga sipon, may mga ubo, attend. May acid reflux. Hindi yung sasabihin ng pastor, di ko kaya. No? Di ko kaya Kasi, alam niyo yung masakit yung dulo ng buhok ko dito yung number 8. Dito sakit. Tsaka yung yung anit ko rito, sumasakit. Yung kulugo ko dito, ang kate, hindi ako makaka-attend. Pero pag Monday, may pasok, ang lakas-lakas mo. Diba? Pasok kikita ka dyan Bakit ka ba kumikita? Dahil sa Panginoon. Tapos porket direct yung sahod sa'yo hindi mo absenan yun. Pero absenan mo yung simba, yung Sunday. Dahil di ka kumikita rito. Tulak dito no? Offering dito Walang sumisweldo rito. Ako, binibigyan ng allowance. Pero, lahat tayo, nagbibigay. Nagbibigay ba tayo? Amen. Sana mas malakas, pero
Okay na yun. Nagbibigay tayo. At hindi natin pinagkakakitaan ang church. Hindi natin nininegosyo ang church. So, ang Panginoon, lahat tayo workers, may power siya para bigyan tayo ng lakas. Pero, binibigyan niya rin tayo, kinoconsider niya na papagod ang tao. At kailangan magpahinga. Kaya, ang sabi niya, sige, punta tayo sa desert place. Tingnan nyo, sabi sa 31. And he said unto them, Come ye yourselves apart. Hiwalay tayo sa mga tao, dami tao hanggat maraming tao, di ministry. So, alis muna tayo. Hiwalay muna tayo sa ministry. Pwede pala yun, ano? Na ang ministro nagbabakasyon. Meron akong isang kaibigan pastor, nagbakasyon sa Vietnam, nagbakasyon sa Boracay, nagbakasyon. Ako, pinagbakasyon ako ng BCA sa Hong Kong nung anniversary namin. Binigyan kami ng budget ni Mrs. At pumunta kami sa Hong Kong. Pwede. Hindi lang natin dadalas-dalasin taon-taon o buwan-buwan, no? Pero pwede rin. Binibigay din ng Panginoon yan. Rest a while. For there were many coming and going. Ang dami tao. And they had no leisure so much as to eat. Ni wala silang time na kumain. Kasi tuwing merong tao, ay hindi na sila kakain. O anong kailangan mo? Ang kailangan mo, Brad, meron po ako sakit. Pwede po ba ilapit niyo ako sa Panginoon? Anong sakit mo? Ganyan. So, interview. 1,000 yun. Sipin mo, nung pinakain, ilan yun? 5,000. Tayo, 40 tayo, na hindi ko na mapapalo up isa-isa. Gusto ko nga sana lahat kayo araw-araw i-chat ko ng memory verse at saka meaning ng memory verse. Personal. Magawa ko ng paraan para magawa ko yon. Siguro gagamitin ko si Kay. No? Si Kay siya. Yan, isend mo sa lahat. Na sabihin mo, yan, galing kay pastor. Pero ikaw ang taga-send. Pwede ba yan, Kay? Oo daw. Yan. Narinig nyo, Yan gagawin ni Kay, ministry. So, makakatanggap kayo ng text galing sa akin, pero si Kay ang mag-send. Okay? 40 yan. Sa Riyadh pa, 20. Tagig pa. No? So, kung 1,000 tayo, 1,000, kaya mo pa rin? Hindi na oo. 1,000. 5,000 to No? Di ba, bibigyan ko siya ng bakasyon sa Boracay. Rest a while. No? So, ganyan ang Panginoon natin. He has compassion on the church workers. Hindi lamang siya puro hamig ng hamig. Purihin niyo ako. Bigyan niyo ako ng magbow kayo sa akin. Meron siyang, tara, punta tayo sa desert place and rest a while. And so they departed into a desert place by ship privately. Sipin niyo yun, no? Ang ating Panginoon ay dinala sila sa isang lugar, undisclosed, tapos hindi sinabi kung saan sila pupunta. Privately.
So, para makilala natin ang ating Panginoon, how He work, how He thinks, how He treats His people. No? Tayo ba? Halimbawa, may workers tayo. May patrabaho tayo. Meron tayong pakontrata. Meron tayong katulong sa bahay, kasama sa bahay. Kino-consider ba natin yan? May compassion ba tayo sa kanila? Dapat meron. Hindi yung trabaho lang ng trabaho. Oy, pinapasweldo kita, ha? Hindi para umupo lang dyan. Yung pala, kauupo niya lang dahil kauhugas niya lang ng pinggan, kalalaban niya lang, kapaplansya niya lang. Umupo lang saglit. Nagkataon, nakita mo. Oh, upo ka lang ng upo. Binabayaran ka namin dito para hindi para umupo. Di trabaho ulit. So, merong mga ganon. Hindi ko na lang makwento kung may ano ba ang nangyari sa aming nakaraan. Pero may ganon. At hindi dapat ganon. Itong building natin, nung pinapagawa, automatic. Dadating sila ng 8. Pagdating ng 10, 15 minutes break. Pagdating ng 12, 1 hour break. Pagdating ng 3, 15 minutes break. Pagdating ng 5, stop work. Ngayon, kung gusto mo ng extra, overtime. That's automatic dito. And tayo bilang Kristiyano, we can do more if we are compassionate. No? And we can even become a Christian in heart. Pag may nagpapatrabaho tayo, sabihin natin, kamusta ka na? Hindi yung porket pinapasweldo mo, baliwala. Sige, trabaho ka lang. Tapos sisita ka lang, nakaganon ka. Iho mio. Ano ba? Ba't di pa tapos to? Kung ako gumawa niyan, tapos na yan, kahapon pa. Di ba? Malupit. So, iba ang Christian na nagpapatrabaho kaysa doon sa unsaved na nagpapatrabaho. Ang Christian may compassion kasi ang Savior niya may compassion. Tandaan natin yan. Be compassionate because Christ had compassion on His workers. At kung sino rito, minsan, pasensya na kayo, kung merong nagwo-work dito, tapos hindi ko naisip, no? Na bigyan kayo ng something, recognition, or something, merienda, gift, or anything. No? Meron kasing gumawa sa atin, at inaalok ko naman no? Dati sa Riyadh. Punta siya sa Al-Karj. Sabi ko, Brad, punta ka doon, ikaw ang preacher. Tapos, inangal niya, parang inaalok ko siya, Brad, you need anything? Hindi po, okay lang. So akala ko, tuwan-tuwa lang siya, na siya ay ginagamit ng Panginoon as a preacher. And he's doing it out of his love for the work. And he's doing it for free without asking for anything because he's doing it because of the love of Christ. Ayun na aking iniisip. Aba, sinabi rin sa congregation, sa Al-Karj, alam nyo, hindi nga ako iniisip ni pastor dito Wala nga ako natatanggap dito kahit panggas. Sinareport sa akin. No? Sabi ko, Brad, di ba tinatanong naman kita? Hindi naman ka namin pababayaan Ba't mo sinabi yun? So anyway, minsan, it comes out of our mouths. Pagpasensyahan nyo na po. Kung kayo ay nagwo-work para sa ministry, pero hindi ko kayo nabigyan ng allowance, hindi ko kayo naisip, hindi ko kayo nabigyan ng love gift or anything. Pero,
May mga paraan yan para mahalata. Diba? Sabihin nyo lang kay Kay. Sabihin nyo, Sister Kay, baka naman pwedeng makahingi ng pang Jollibee o kasi gutom na ako. Or peri-peri na lang, wag ng Jollibee na hindi naman sa pagmamalabis, sana wag niyong isipin. No? Kenny Roger, pwede na rin, peri-peri. No? I-treat ako ni Pastor mamaya, pagkatas trabaho. Pakisabi na lang. Okay lang yun. Panggas. Okay yun. Kasi hindi na mahirap hulaan yan na ikaw pala damage ka na No? Mahirap yan. Kaya dadaing ka, okay lang yun. Walang problema yun. Huwag kayong mahiya. If you work for the church, ministry, no? You need allowance, sabihin nyo. Huwag naman masanay yung refund, no? Gumastos ka na ng 10,000 tapos sabihin mo, pwede po refund. Shocking naman yun. Magpasabi ka naman, sabi mo, pwede po bang maggastos ng 10,000 dito sa ministry binigay nyo sa akin? Bakit? Ano ba yung gagawin natin? Ayun. Kasi po, bibigyan ko yung sarili ko ng bagong damit. Wag naman ganon. That is abuse of compassion. Okay? Now, ang Panginoon, may compassion. And He was compassionate on His workers. And the next thing, makita natin, the crowd. Ano nang ginawa ng crowd? Sabi dito sa verse 33, when yung ship, it arrived privately, it went out privately, nakita na ng mga tao, iniwan sila. Tapos, makita nila, umalis ang Panginoon, umalis yung mga disciples. Saan kaya pupunta? Anong ginawa ng mga tao? The people saw them departing, and many knew Him, na-recognize nila, Panginoon yun paalis Hindi na tayo, iniwan na tayo. Ang ginawa nila, run afoot. So, siguro, kikita pa rin nila, medyo siguro, sabihin na natin, 50, 100, kahit 200 meters away. Pag na-identify mo na yung bangka, sinusundan nila ng paa kung saan papunta. So, tumatakbo yung mga tao. Asa na? Sinusundan nila. Doon. Mukhang sa Capernaum the landing. Tara! In-anticipate nila. Ayun. So, the people saw Him departing and many knew Him and ran afoot thither out of all cities. Isipin mo yun, Sinusundan nila yung Panginoon sa lang sila, hindi sila nakakabayo. Run afoot. Hindi sila nakabangka. Okay? So, outwent them. Naunahan nilang Panginoon bago dumaong, nandun na sila. So, hindi na naman nakapahinga yung mga disciples. Diba? Tayo, diba, isipin natin, ano ang gusto ba natin? Ano ba hinahanap natin? Ba't tayo nagtatrabaho? Para meron tayong komportabling bahay, komportabling buhay, komportabling kwarto, living room. Hindi tayo binabothered ng mga kapitbahay. Hindi tayo binabothered ng mga naniningil. Nagpapahinga ka, nanonood ka ng TV. Magbayad na kayo sa rent! Yung kuryente niya, puputulan na kayo! Ganon. Pag may pambayad ka, walang kakatok sa'yo. Walang mga naniningil sa'yo. Walang tatawag sa'yo. Walang tatawag sa mga kaibigan mo. Isipin mo yung mga loan, Kilala niyo po ba si
Aris, halimbawa, Aris, no? Kilala niyo po ba si Aris? Or si Ray? Opo, kilala ko yan, kaibigan ko yan. Kasi po, hindi siya nagbayad ng utang niya, 10,000. 3 buwan na. Pwede po ba pakisabi? Sipin mo yun, no? Papahiyain ka doon sa mga, kaibigan mo. Ganyan yung style ng mga inuutangan. Mga lending. So, gusto natin comfort. Gusto natin sariling CR, sariling kwarto, sariling TV, sariling aso. Di ba? Sariling sasakyan. Kung pwede nga, may tagalaba, taga-plancha, taga-luto. Tapos pupunta ka na lang sa lamesa, dadalhin na yung pagkain. Masarap ng ganon. Gusto niyo ba ng buhay na ganon? Sinong hindi? Diba? Lalo na kung senior ka na. Magtutulakan na kayo. O, sino maghugas ng pinggan ngayon? Wala kaming mga anak. Oh. Sabi, ikaw naman. Pilay ako eh. Pilay din ako eh. Pareho kaming pilay. Magutos na lang tayo ng dyan. Diba? So, yan eh. Gusto natin ng comfort. Pero, ang Panginoon, ay gusto rin niya na komportable yung mga disciples. Kaya lang, yung ministry, hindi na umaalis sa kanila. They outwent the Lord. They outwent the disciples. At nung paglanding nila, andyan na naman. Tagora sabi ng mga disciples, pambihira naman to. Kailan ba pahinga nito? Kaya nga tayo pumunta rito para tayo-tayo lang eh. Bakit nandito? 1,000 na naman to. Kakainis. Diba? Ministry. So, what happened? The Lord, sabi, 34, and Jesus, when He came out, saw much people. At ito ang makikita natin sa Panginoon. And was moved with compassion toward them. Nahabag, naawa. Hindi siya nainis. Yung mga disciples siguro nainis. Pero ang Panginoon, tao din naman eh. He had the same passion like as we are. Yet without sin. He was tempted in all points like as we are. Gusto rin ng Panginoon magpahinga. Kaya nga umalis sila. It was not para magpahabol. Hindi nagpapahabol ang Panginoon kaya umalis. Tingnan ko nga kung susunod sila. Tingnan ko nga kung importante ako. Sige nga, tingnan ko. O sumusunod, kita mo, importante ako. Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon, totoo. The body is weary. Gusto nila get away from the crowd. But when He saw the people, He had compassion. Hindi yan sinabi na, pambira naman kayo eh. Kaya nga kami pumunta rito eh, para hindi namin kayo makita eh. Andiyan na naman kayo. Pwede ba pahinga naman kami? Pwede? Hindi siya ganun. Siguro yung ibang tao ganun. Kahit Kristiyano. No? Pag may tumawag, hello, Brad. Kailangan ko lang ng tulong dito eh. Hindi mo ba alam, Brad, 2:00 na ng umaga? Natutulog naman kami. Pwede mamaya na lang, paggising ko mga 7:00, 8:00.
Hindi, Brad, emergency lang, pasensya na. Ay, hindi, sige. Tuk. Hindi. May compassion ang Panginoon. Minsan may tumatawag sa akin ng 12. Uusap kami, 1 oras. Eh, mayroong importante sa buhay niya na kailangan niyang masolve. So, okay. Kung sino sa inyo ang merong mga ganyang problema, may tanong kayo, meron kayong sigalot, meron kayong gusto nyong ng sagot mula sa Bible, tumawag kayo ng 12 to 5 ng umaga. Hindi ako busy. Sasagot ako sa inyo. Pero pagka naka-silent, mararamdaman ko yan. Tumutunog din yan. Uy, may tumatawag. Lalo na sa Riyadh, 5 hours behind. So, tatawag sila. Okay lang yun. There is no rest. Sabi nga ni, there's no rest for the wicked. Pero hindi naman tayo wicked, pero there's no rest. Ang Panginoon, He had compassion toward them because they were a sheep not having a shepherd. Alam, meron ba kayo na-notice na gano'n? Yung tuliro sa buhay, parang walang direksyon, paikot-ikot. Ha? Na parang hindi mo alam. Hindi ko alam eh. Ano ba magandang career? Ha? Hindi ko malaman ang buhay ko eh. Ay, pinasok ko ito para parang hindi itong tama sa akin. Ano ba maganda? Ano ba susunod? Ano ba ang, pwede bang bigyan mo ako? O may sinabi sa akin na bagay na nagbagabag sa akin. Paano ko ba gagawain yan? O meron akong may sakit na loved one. Ano ba ang gagawain para siya ay tulungan mo ako mag-pray. Ganyan. Yung mga ganyan, ilalapit sa inyo yan. At hindi lang yan sa pastor ilalapit. Doon sa mga elders, mga faithful dito. Lalo na yung mga men. Sana pwede rin kayo lapitan. Pwede ba? Amen. Tsaka yung mga elder ladies. No? Huwag naman kayong magsasabi na huwag nyo naman ako, tatawagan nyo ako, hindi tamang oras. Ha? Eh, tulog na kami. Bukas na. Hindi ho, kailangan ko ngayon may kausap. Yung pala, magsusuicide na pala. O yung pala, gutom na gutom. O, na-aksidente. Kailangan ng tulong. O, hindi pwedeng sabihin. You have to have compassion. Because the Lord had compassion. Magkaroon tayo niyan. Gayahin natin ang Panginoon. He had compassion toward them because they were a sheep not having a shepherd, and He began to teach them many things. And in 35, and when the day was now far spent, His disciples came unto Him and said, "This is a desert place." Ininterrupt na siya. Sabi niya, Panginoon, malapit na ang hapunan. Desert place to, ibig sabihin, ilang. Malayo ang bakery. Malayo ang kubus. Malayo yung mga bilihan ng tinapay. Malayo yung mga bilihan ng ulam. Palengke, sasara na. Pauwiin mo na sila. No? Kasi, kawawa naman sila. So, ang compassion nila, pauwiin mo na sila. Send them away. No? Let us rest and let them rest also. Send them away. Pauwiin na sila. Hindi natin kayang pakainin niya mga yan.
Because mahal yan. 5,000 yan. 5,000 katao yan. Kahit yung agrikultura market, di kaya pakainin yan. No? Hanggang 40 lang kayang pakainin yan. Pero yung 5,000, wala. So, yon ang idea nung isang disciple. Send them away. Para hindi na sila hindi na tayo mabothered kung paano ba sila, ano ba gagawin natin sa kanila. Yon. So, may mga times na gusto natin, na lang, no? Makaalis dun sa problema. May compassion ka, pero God bless you, uwi ka na. Hindi ako pwedeng ma-involve sa pamilya mo, sa problema mo. May problema rin ako na sarili. Meron din, kailangan ko rin ng pera. So, God bless you, you can go. Ganun yung mentality ng mga disciples. Compassion pa rin yun, pero iba. No? Kumbaga, hanggang dito lang ang kaya ko eh. Kaya, okay, pasensya na. Hindi kita matutulungan na beyond prayer. Uwi ka na. Ganon. Pero ang Panginoon, iba. Panginoon is, nung nakita niya yung mga tao, He was moved. And so, anong sabi niya? Give ye them to eat. Pakainin natin sila. So, malamang ang sabi ng mga disciples, what? 5,000 pa pakainin? 200 penny worth, di kasya. Ay, hindi mo ba naisip? Parang ganun eh, no? Pinaparealize sa Panginoon, kulang ang pera natin para pakainin lahat yan. Di ba naisip yun? 200 na penny worth of bread, kulang para kumain lahat yan. So, hindi pa nila nare-realize, may solusyon na ang Panginoon. Minsan, may mga sitwasyon tayo, mga kapatid, na napakahirap. Gusto natin tumulong, pero wala. Wala tayong maitulong, kapos din tayo. But God is rich in mercy and rich in provisions. He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. So, pagtungkol dyan sa mga ganyang mga bagay, no, you begin with sharing with what you have. What do you have? Sabi ng Panginoon. Huwag ka munang nega. Sabi, send them away. 200 penny worth is not enough. So, huwag ka munang negative. Negative ka kagad eh. Anong sabi? What do you have? Anong sabi dito? Tinanong. No? Mark 6:30. Ayan. 38. He said unto him, how many loaves have ye? Go and see. So you begin with what you have. Pagharimunan natin kung ano yung meron tayo. O, halimbawa, dito, no? Hindi naman lahat nagdadala ng lunch. Kung kayo uwi, kaya natin kumain kung ano yung meron tayo. At kung kulang, bibili tayo. Diba? O, marami dyan sa kitchen na pwedeng iluto pa ulit, pahabol. Pahabol na kanin, pahabol na ulam. Ubusin natin yung laman ng rep. Tapos pagka naubos na, takbo tayo dyan. Buti na lang, lapit lang tayo sa Landers tsaka sa Jollibee. Isang motor lang. Dito, kabila, Andok. Andun pala. Andok. Tapos, meron pang Grab. Grab food.
Pwede pong umorder na 3 large pizza. 600 isa. Sa Landers. 600, pambira. 20 makakakain nun, yung pizza ng Landers. So, kayo uwi. At kung makatikim lang, lahat tayo. Diba? Mas maganda yung fellowship kaysa sa kanya-kanya. Oh. So, God will provide with what we have. Kami noon sa Riyadh, naging naging practice na yan na may mga matutulog doon. Tapos, wala nang nag-uutos. Si Luz, nagluluto na agad kung ano yung meron sa rep. Oh. Tapos minsan, tulog pa si Luz, doon natulog si Olan. So, siya na bumili. Ang daming binili. Mambira yan. Minsan, pagka prayer meeting, 6 na pizza. Ilan lang kami? 10. Papaubos niya sa amin yung 6. Yan si Brad Olan. Kasi buy one, take one ang Pizza Hut So, 3 lang yung binili niya. Pero 6 yung dumating. Nagugulat na lang ako, bakit? Ilan lang tayo. Yan. Ganyan ka-generous yan si Brad Olan. Dikit lang kayo pagka kayo nagugutom, dikit kayo sa kanya. Brad, may compassion ka ba sa akin, Brad? Si Brother June, ganun din. No? What is yours, what is mine is yours. Doon sa kanyang bahay. Nung nag-uumpisa kami. No? Walang nagugutom doon. So, yan po, compassion. And this is an important trait ng isang mananampalataya. Kayahin natin ang ating Panginoon na hindi siya pumapayag na ganun-ganun na lang pinapaalis yung mga tao, send them away. Nagawa siya ng paraan para merong nangyari bukod sa teaching ay hindi rin sila umuwi ng gutom. No? At yan po ay makikita natin kahit tayo ay kagaya sa anniversary natin, KKB, di ba? KKB yung lunch natin. Iniibig sabihin ng KKB o potluck, ibig sabihin, pag wala kayo, umuwi na kayo. Send them away. KKB di ba? So, doon may barbecue doon, may banana queue doon sa malapit sa GGCS. Halimbawa, hindi lahat kumakain dahil yung iba, baon. Sabihin nung direktor, andun may banana queue doon. Doon ho kayo kasi wala kayong baon Ibig sabihin ng KKB, ay aabonohan ng pastor yung mga walang dala-dala. May mag-aabono dyan. Okay lang yun. Basta lahat po tayo dapat kakain. We have compassion on one another. At ano nangyari? Sa verse 42 sabi, and they did all eat and were filled. Walang umuwing gutom. Because of the compassion of Christ, walang umuwi na may pangangailangan. At meron pa silang take out. Meron pa silang baon. So, baptist na baptist yung meeting no? Di ba? Pagka sobra, may take out. Kaya meron handang plastic dyan si Keisha mamaya pag meron kayong gustong i-take out. Huwag kayong magtitira dito dahil ako lahat kumakain yan kahit napanis na kinakain ko. Papakain sa akin ng misis ko. Sayang. Natira. Baka panis na yan Hindi, kainin natin. Biyaya ng Diyos yan. Kaya maawa kayo. Iuwi nyo na yan. They did all eat and were filled.
So mga kapatid, in conclusion, about the compassion of Christ. Ito po ang sabi ng Panginoon. Our Lord is a compassionate God. Psalm 81:10 sabi, I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide and I will fill it. Buksan mo ang bibig mo. Gutom ka ba? Buksan mo ang bibig mo. Lakihan mo ang bukas. Pupunuin ko yan. So we trust God na hindi niya tayo gugutumin. Naglilingkod tayo sa Kanya eh. Makakaawaan niya tayo. Trust in the Lord, sabi sa Psalm 37:3-4. Do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Nung pumunta sila ron, wala silang tanim. Pagpasok nila, wala silang mga settled, domesticated animals. Pero sabi niya, tiwala lang kayo sa Diyos, papakainin ko kayo. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yan po ang ating Panginoon. Hindi siya magpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kanino ka pa magtitiwala? Sa Panginoon. Tayo po tumayo.